Maliwanag ang langit sa ibabaw ng matataas na bangin. May luntiang puno sa paligid at sikat ng araw na tumatama sa mga bato. Sa ibaba, makikita ang isang tradisyonal na pavilion na kulay pula na napapalibutan ng mga puno. Tahimik ang paligid habang papalapit ang grupo ni Zuo Fan. Isang opisyal ng imperyo ang yumuko at magalang na nagsalita. Sinabi niyang housekeeper Zuo, Miss Luo, this way please. Sumunod sina Zuo Fan, Miss Luo Yunxiang, ang young master, at ang kanilang guard habang naglalakad sa gitna ng hardin. Habang naglalakad, lumingon si Zuo Fan sa young master. Seryoso niyang sinabi na this time, ang direksyon ng usapan ay nasa sayo. Nagulat ang young master at napatingin kay Zuo Fan. Nanginginig nitong sinabi na Brother Zuo, you. Hindi nito natapos ang sasabihin at napangangalang. Maya-maya ay tumahimik ito at napaisip. Pagkatapos ay biglang sumigaw ito at sinabi na I get it. Sa likod nila, tahimik na nakatingin si Miss Luo Yunxiang kay Zuo Fan. Mahina nitong sinabi na Zuo Fan, you. Sa isip ni Miss Luo Yunxiang, malalim ang kanyang iniisip. Sinabi niya sa sarili na pagkatapos ng ilang buwang ito, nag-aalala siyang malalaman ng lahat sa Fenglin City, na si Zuo Fan ang tunay na leader ng Luo family. Dagdag pa niya sa isip kung mangyayari yon. Ituturing ng Imperial Family si Zuo Fan bilang tunay na pinuno ng Luo family. Habang nakatingin sa likod ni Zuo Fan, naunawaan niya ang lahat. Sinabi niya sa sarili na ginawa ito lahat ni Zuo Fan. Dahil ayaw nitong kumilos bilang isang substitute. Gusto nitong sabihin sa lahat, na ang pinuno ng Luo family ay nananatiling may apelyidong Luo. Dahan-daang yumuko si Miss Luo Yunxiang at mahinang bumubulong. Sinabi niya sa isip na Zuo Fan. Pagkatapos ay tahimik niyang sinabi na thank you. Lumipat ang eksena sa isang mahabang daan papunta sa pavilion. Lumalakad ang 5 anino patungo sa pulang gazebo sa gitna ng hardin. Pagdating nila, sabay na lumingon sina Zuo Fan at Miss Luo. Sa loob ng pavilion, nakaupo na ang third prince na may buhok na lila at si Fang Qiubei na may puting buhok. May tsaa sa mesa habang kalmadong umiinom si Fang Qiubei. Sa gilid, makikita ang iba pang pinuno ng pamilya na naghihintay. Lumapit ang opisyal at magalang na nagsalita. Sinabi niyang please come in. Nagulat ang third prince habang nakatingin sa grupo ni Zuo Fan. Sa isip niya, sinabi niyang kailan pa naging magalang ang Imperial Guards. Sa kabilang mesa, galit na nakatingin ang pinuno ng unang pamilya sa Fenglin City. Sa isip nito, sinabi niyang ang pamilya niya na siyang unang pamilya sa lungsod ng Fenglin ay trinato ng masama. Dagdag pa niya sa isip bakit niya tinatrato ng ganito ang Luo family. Tumayo si Zuo Fan sa harap ng pavilion at tumingin sa loob. Sa isip niya, sinabi niyang mukhang ito ay isang meeting para sa 3 pinuno ng pamilya. Lumingon siya kay Miss Luo at sa young master. Seryoso niyang sinabi na huwag nating hayaang maliitin nila ang ating pamilya. Sumigaw ang young master at buong tapang na sumagot. Sinabi niyang okay, dahan-daang pumasok ang grupo ng Luo family sa loob ng pavilion. Tumayo si Miss Luo Yunxiang at magalang na yumuko. Magalang nitong sinabi na Luo Yunxiang, greets the third prince. Ngumiti ang third prince at tumingin sa kanila. Magalang nitong sinabi na please sit down. Tumingin ang third prince sa paligid at seryosong nagsalita. Sa isip niya, habang nakatingin kay Zuo Fan, sinabi niyang naging mapagbigay ito na hindi mayabang. Dagdag pa niya sa isip, that's loyalty. Tumingin siya kay Zuo Fan na nakatayo sa likod ng upuan ni Miss Luo. Sa isip niya, sinabi niyang kumikilos ito bilang tagapagtanggol ng seguridad at karangalan ng kanyang master. Ngumiti si Fang Qiubei habang umiinom ng tsaa. Sa isip nito, sinabi niyang this is really a valuable courtier. Tumayo ang third prince at seryosong hinarap ang 3 pamilya. Nakangiti nitong sinabi na today, ako na third prince ang nag-imbita sa 3 pinuno ng pamilya. Dagdag pa niya, inutusan talaga siya ng emperor. Para ibunyag ang katotohanan ng kapalaran ng 3 pamilya 1,000 taon na ang nakalipas. Tumingin ang lahat ng pinuno at nagulat sa narinig. Itinaas ng third prince ang kanyang daliri at nagpatuloy. Sinabi niyang sa tingin niya, ang pinuno ng pamilya ay makakatanggap ng utos mula sa kanilang mga ninuno. Sa oras na kunin nila ang pamumuno ng pamilya, na walang sinuman sa inyong 3 pamilya ang dapat maging magkaaway.
Dagdag pa niya, dapat kayong maging complementary at suportahan ang isa't isa. Idinagdag pa ng third prince na in addition, ang tatlong pamilya ay hindi kailanman aalis sa Fenlin City. Pagkatapos ay seryoso itong tumingin sa lahat. Idinagdag niyang until the pearls shine. Tumawa ng mahina ang third prince at lumingon sa paligid. Sinabi niyang hihihi, actually, lahat ng ito ay isang kasunduan sa pagitan ng Empire family at tatlong pinuno ng pamilya. Bago pa maitatag ang imperyo 1,000 taon na ang nakalipas. Dagdag pa niya, ito ay tinatawag na Mingzhou Secret Order. Tumingin ang third prince sa tatlong pamilya at itinaas ang kamay. Seryoso nitong sinabi na Luo, Kai, at Lei family. Tulad ng 7 families, sila ay founder ng empire. Nanlaki ang mga mata ng lahat ng pinuno sa pavilion. Sabay-sabay silang sumigaw ng what. Nanginginig ang mga kamay ng matatanda habang nakatingin sa third prince. Tahimik lang na nakatayo si Zuo Fan habang nakikinig. Sa gilid, nanlaki ang mata ni Miss Luo Yunxiang. Sa isip niya, seryoso siyang nag-isip. Sinabi niya sa sarili na if that's true, bakit kami bumagsak sa puntong ito? Kung saan naging maliit na pamilya na lang kami. Tumingin ang third prince kay Miss Luo at dahan daw ang yumuko. Seryoso nitong sinabi na sorry, ito ay utang ng aming Yuan family sa inyong lahat. Ipinaliwanag niya na noong kak-establishing pa lang ng Tianyu Empire, hindi matatag ang pundasyon at magulo ang komunidad. Kaya ang emperor noon ay bumuo ng 7 opisyal, at inilagay sila sa iba't ibang lugar. Binigyan sila ng sariling gobyerno, para pakalmayan ang alitan sa pagitan ng river at lake. Binigyan sila ng karapatang panatilihin ang sarili, kahit pantay sa imperial family. Seryoso nitong sinabi na iyon ng 7 families of the empire. Pagkatapos ay tumingin siya sa malayo at nagpatuloy. Sinabi niyang pero sino ang mag-aakala? Pagkalipas ng 20 taon, ang 7 pamilya ay naging mas malaki at mas malakas. Nakipagkumpetensya sila para sa pansariling interes, na humantong sa 7 wars. Sa oras na iyon, hindi ito makontrol ng imperial family. Kaya gumamit sila ng paraan para pahinain ang kanilang lakas at itigil ang digmaan. Sa huli, napagtanto ng 7 families na walang benepisyo sa digmaang ito. At sa wakas ay itinigil nila ang digmaan. Pero ang digmaan ay isang disaster. Bumaba ang lakas ng bansa at nagkaroon ng pagsalakay paminsan-minsan. Tahimik ang lahat habang nakikinig sa kwento ng third prince. Dahan-daang lumingon si Zuo Fan at seryosong nagsalita. Tinanong niya kung ano ang relasyon nito sa kanilang 3 pamilya. Tumingin ang third prince sa kanilang lahat at huminga ng malalim. Seryoso nitong sinabi na everyone, honestly, ang inyong 3 pamilya ay mga founder at elders ng Central Courts. Dagdag pa niya, kung nananatili pa ang inyong pamilya sa posisyong iyon. Sigurado siyang ang inyong pamilya ay nasa parehong posisyon na, katulad ng 4 pillars ng aming empire. Nanlaki ang mga mata ng matandang pinuno ng Kai family. Gulat, nitong sinigaw na 4 pillars. Napasigaw din ang pinuno ng Lei family at ang kanyang anak. Sabay nilang sinabi na 4 pillars. Sa likod, tahimik lang na nakatayo si Zuo Fan habang malamig ang tingin sa mga upload natin.